Holy is His name. Banal ang kanyang pangalan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga sa ating pong daily devotion live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel Ate Mavs TV. Today is Friday. Today is Friday at August 15 na po, 2025. Wow, praise God, hallelujah. Samahan po ninyo ako ngayong umaga para po sa ating pong daily devotion live. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po muli sa ating pong daily devotion live dito po sa Ate Mavs TV. Magandang umaga. Good morning everyone. Kumusta po ang inyong magandang araw ng Biyernes? And praying and hoping na lahat tayo nasa mabuting kalalagayan. Ito po sa lugar namin ngayon, mainit ngayon. Thank you Lord, ang ganda ng panahon. And I praise God kasi tayo po ay binibigyan ng Diyos ng magandang panahon. Thank you Lord, thank you Jesus. Ayan, so sige po. Bago po tayo magpatuloy ay buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Luke 1 verse 49. Yan po ang ating verse na pagninilayan ngayong umaga. Good morning, good morning, good morning. Ayan, so habang ako po nag-share ng ating live devotion, ay buksan na po ninyo inyong Bible sa Luke 1 verse 49. Sa Tagalog yan po ay Lucas 1 verse 49. Nasa page 74 po yan kung ganito ang inyong Bible sa bagong tipan. Okay, sige po. Mag-share muna po ako ng live natin ngayon. Yan, share muna po tayo ng ating devotion. I hope ay masabayan ninyo ako. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Ay, nawala. Ayan, kumusta po? Kumusta ang inyong tulog? Kumusta ang inyong gising ngayong umaga? Napakaganda po ng umagang ito. Ayan, ang saya. Share lang tayo, mabilis lang po ito. Kasi mabilis ang internet natin ngayon. Kumusta po kayo? Good morning, Ate Lucy. Good morning, Ate Jenny. Oh, di ba? Praise God. Magkakasama lang kami kagabi sa atin pong online fellowship kagabi. Ang saya-saya. Thank you sa napakagandang discussion, napakagandang sharing. Buhay ang ating Diyos. Tunay na buhay. At ang ganda ng topic tungkol sa kung sino nga bang kasama natin sa buhay natin ito. Sino kakampi natin. Biglang napaisip ang lahat. Sino nga ba kakampi ko? Anyway, salamat po sa nag-lead kagabi si Ate Mean. Thank you kay Ate Lucy sa pag-facilitate. And of course kay Ate Jenny na nagpaawit kagabi. Thank you Lord. Ang saya talaga. Sa totoo lang po, ang bawat Thursday night ay special para po sa grupo ng God Loves You. Napakabuti ng Diyos. Share ko lang po saglit. Ayan. Ikaw lamang, mga ka-stroke. Mag-devotion na po tayo. Ayan. Sige po. Share ko lang din po sa mga taga-God Loves You Movement Facebook page na nanonood ngayong umaga. Good morning, good morning, good morning. Ang saya ng umaga. Punong-puno ng ngiti. Yan. Hinihiti ba kayo? Sabi ganun, parang nakikita ko naman kayo, no?
Kasi minsan, di ba, parang yung umaga, pag bagong gising, nakangiti nga ba kayo kaagad? Ako tuwan-tuwa kay Ate Jenny, lagi nakangiti. Hindi nawawala yung ngiti sa kanyang mga labi. Hindi yata uso sa kanyang pagsimangot. Ang sarap ng ganong practice, no? Maging si Ate Lucy, ano mo yung smile na ayaw nating mawala sa ating mga labi. Yan. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Yan. Sige, share lang tayo ng mabilis na mabilis. Sige po. Mamaya ko na itutuloy ang pag-share. I hope ay magkita-kita tayo araw-araw sa ating devotion. Araw-araw na to. Magaling na ang inyong lingkod. To God be the glory. Ate Ella, good morning! Magandang umaga. Umagang kay ganda. Again, let's start with our devotion. Ay, bakit wala? Sabay ganun. Lamang, O Diyos, ang sasambahin. Ayan. Wala, hindi ko makita. Yung is yung devotion na po tayo. Okay. Sige po. So again, magandang umaga po sa inyong lahat, and this is your Ate Mavs. Welcome po sa ating pong daily devotion live dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page, pati po sa ating YouTube channel. Magandang umaga po. Simulan na po natin ang ating devotion. Ang ating pong verse sa pagninilayan ay matatagpuan sa Luke 1 verse 49. Sa Tagalog, yan po ay Lucas 1 verse 49. Kung ganito pong inyong Bible, yan ay nasa page 74 ng Bagong Tipan. Good morning, Ate Marilyn Ritiran Morados. Yan. How are you? Kumusta na? Ang sarap ng tulog mo kagabi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, sabi po sa Luke 1 verse 49, New International Version. For the mighty one has done great things for me. Holy is his name. Sabi po naman sa Lucas 1:49, magandang balita, Biblia. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Samahan mo kami ngayong umagang ito, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa. Ikaw po siyang tanging marinig, Lord. Ikaw ang tanging maparangalan, madakila at maluwalhati. Turuan mo kami sa mga bagay na nais mong matutunan namin ngayong umagang ito, Panginoon. At nawa, O Diyos, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Samahan mo kami, Panginoon. Wala kaming alam, Lord. Ikaw lang aming pag-asa, ang buhay at kalakasan. Thank you, Father God. Fill us with your love, Lord. Fill us with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Napakaganda po ng ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Sa Luke 1 verse 49. Again, basahin po natin, Sabi po sa New International Version, For the mighty one has great things for me. Holy is his name. Sabi po sa Lucas 1 verse 49, magandang balita, Biblia. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng mga pangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Naniniwala po ba tayo na banal ang pangalan ng ating Diyos at nag-iisang Diyos na buhay? Tunay, no? Na banal ang ating Diyos, wala siyang katulad.
Walang makaabot sa kanyang standard dahil siya ay banal, di ba? At thank you, Lord. Kasi bagamat kami hindi karapat-dapat, binigyan mo kami ng pagkakataon na maabot. Hindi man po namin maabot yung standard mo, pero dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng ah, pagkakataon na maabot ka namin bilang aming banal na Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hindi kami karapat-dapat, Lord, sa totoo lang. Wala kaming pwedeng ipagmalaki sa'yo. Wala kaming pwedeng ipagyabang sa'yo. Lahat ng meron kami, this is all because of your holiness. This is all because of your gratefulness, because of your kindness, faithfulness, di ba? Because of your unconditional love, because of your unfailing love. Grabe, walang katulad ang ating Diyos na buhay. Title of our devotion this morning is Holy is His Name. Banal ang iyong pangalan. Tunay na banal ang pangalan ng ating Diyos, kaya hindi ito dapat ginagamit sa mga salita na hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po ito ginagawang expression lang. Di ba? Huwag nating gamitin ang salita ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Dahil ito po ay isang banal na pangalan. At tunay na Diyos lang ang merong titulo na to. Kanya yan. Diba? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So have you ever found yourself feeling uncertain in life or weighed down by your circumstances? Naranasan mo na ba o nararanasan mo pa rin hanggang ngayon yung uncertainties in life? Yung parang feeling mo nasa ground zero. Yung para bang hindi matapos-tapos yung problema mo hanggang ngayon. Hindi matapos-tapos yung mga pagsubok, sakit, karamdamang nararanasan mo. Yung hanggang ngayon, feeling mo, lugmok ka, bagsak ka, sa kabila ng pag-ibig ng Diyos sa'yo, nakakaramdam ka pa rin ito. In times like this, it can feel almost impossible to praise the Lord for all He has done. Naiintindihan naman kita dyan kapag hanggang ngayon nararanasan mo parang hindi ko kayang magpuri, Ate Mabs. Hindi ko kayang magdasal eh. Di ba yung mga taong gano'n? Yung bang pag nasa panahon ng kalungkutan, panahon ng problema, panahon ng mga difficulties in life, di ba hindi mo magawang mag-pray? Nagpe-pray ka, pero bakit ang babaw-babaw? Hindi mo maramdaman si Lord. Hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Di ba? Kaya mong mag-pray, pero ba't ang babaw, Lord? Bakit parang tulog ka naman, Lord? Eh sabi mo, hindi ka naman natutulog, Lord. Pero bakit nararamdaman ko to? So, have you ever experienced yung ganun? Diba? Kasi tao tayo. And that is normal. Huwag tayong mag-pretend, no? Na parang dahil nasa Panginoon tayo, everything is okay, walang problema, okay lang ako. Pag may tao nagkukumusta sa'yo, okay lang ako. Be honest. Diba? If you feel like down ka, if you feel like you need Jesus Christ, sabihin mo, I need your prayers, di ba? Lalo na kung meron kang mga ka-prayer warrior na tulad ko. Pag kailangan mo ng tulong, hindi ka ng tulong. Tulungan niyo ako. I need prayers. I need the presence of God. Hindi ko nararamdaman. Tulungan niyo ako. Be honest, di ba? Kasi nangyayari naman po talaga yan. At hindi po tayo perfecto. Kunin natin ang ating pagiging perfecto sa nag-iisang perfectong Diyos. Kasi kung tayo lang, hangganan lahat yan. At pinanghihinaan din talaga tayo ng loob. Minsan mawala ng pag-asa, na para bang, Lord, feeling mo ikaw lang meron ng ganung problema. Yung parang feeling mo, ako lang, bakit ang dami-daming tao sa mundo? Bakit ako lang may ganitong problema? Bakit ako lang may ganitong sakit? Bakit ako? Diba? Nangyayari po talaga minsan na ganun ang nararamdaman natin, pero huwag pa rin tayong bibitaw sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Parang kahit feeling mo, you are all alone. Kaya nga kagabi, ang ganda ng aming naging discussion sa fellowship kagabi, sa online fellowship natin. Kasi talagang naramdaman namin no, ang presensya ng Diyos sa aming sharing, na ang Diyos ang kakampi natin, ang nag-iisang kakampi natin,
na kahit na anong laban ng buhay, problema, pagsubok, sakit, karamdaman, ang Diyos lang ang kakampi natin. Tanging Diyos lang nakakaunawa sa nararamdaman natin. Tanging Diyos lang ang patuloy na magpapatawad, patuloy na magmamahal sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan. Thank you, Lord. Ang sarap maramdaman nun. Ang sarap malaman na kahit anong mangyari, hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan ng ating Diyos na buhay. Diba? Kahit masakit na yung nangyayari, kahit parang feeling mo, gusto mo na magalit, no? Pero thank you, Lord, dahil nandiyan ka palagi to understand us, to love us unconditionally. Life's trials can often cloud our vision, making it difficult to see past our present struggles. Diba? Ang buhay natin, itong mga struggles na to, itong mga trials na to, ito yung nagpapadilim ng vision natin. Yung para bang isang araw ang liwa-liwanag ng direksyon, parang maayos naman lahat, maliwanag ang kalangitan, walang problema. Tapos biglang paggising mo kinabukasan, biglang may announcement na may sakit ka, biglang may problema dumating, na parang yung maliwanag na nakikita mo kahapon, ay biglang dumilim ngayon, di ba? So, para bang nasa kalubang ka na ng langit at lupa. Bakit ganun naman, Lord, in an instant? Kahapon lang okay na okay ako, tapos ngayon bigla, ito ng mga pangyayari. Nakarelate na naman tuloy ako doon, no? Kasi talagang, alam mo yung ang lakas mo, nag-devotion ka pa, tapos bigla, nagkalagnat ka, bigla wala kang boses, bigla inuubo ka, na hindi ka na makapagsalita ng maayos. Tapos hindi lang yun yung sakit mo, ang daming lumabas na sakit, ang daming nakikitang ganito, ganito. Alam mo yun, Lord, ang liwanag ng buhay kahapon, tapos bigla, di ba? And it took me almost parang magto 2 weeks, no, para ma-experience ko yung bigat na yun, ng kabigatan na yun ng aking buhay nung nagdaang isang linggo mahigit. And I thank God kasi lahat naman may dahilan. Sa umpisa, ang hirap intindihin, ang hirap unawain yung pangyayari na yun, pero dahil buhay ang ating Diyos at magtiwala lang tayo sa Kanya, makikita natin ang tunay na kadahilanan ng lahat ng mga nangyayaring ito sa ating buhay. Basta tandaan natin, God is in control. Siya ang may hawak because He is holy. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya ipagpasa Diyos natin. And sabi dito, Mary's declaration in Luke isn't solely about her blessings. It's a testament to the unchanging character of God. Ito kasing ating binasa ngayon, ito yung panahon na dumalaw si Mary kay Elizabeth sa kanyang, hindi naman specific yung nakasulat. Tingnan natin. No? Sabi kasi, pinsan, kamag-anak, di ba? Pero nung dumalaw siya doon, ay nung marinig ng batang nasa sinapupunan ni Elizabeth, yung pagkislot ng baby sa tiyan ni Mary, ay talagang kumislot din siya, yung parang gumalaw siya, natuwa siya. So meaning, alam mismo nung nasa tiyan, yung baby na nasa tiyan ni Elizabeth, na ang nasa sinapupunan ni Mary ay isang banal, isang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diba? Nagdiwang kagad siya. And kaya naman sinabi dito ni Mary na dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. So, alam na yun ang katuparan ng propesiya. Nang dahil dun sa baby na yun, na nasa tiyan ni Mary, ay matutupad ang propesiya, ang kaligtasan ng sanlibutan. Upang matapos na no, ang kasalanan ng tao, maputol na ito, at ito ay babayaran ni Kristo sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. So, para kay Mary, hindi siya, blessing siya, yes. Pero it's more or a testament
na ipinapakita dito yung unchanging character of God. Na despite her uncertainties and forthcoming challenges, she found the strength to proclaim the greatness of God and the holiness of His name. Kasi hindi po madali yung pagdadaanan ni Mary. Imagine mo isa kang dalaga, walang asawa, hindi ka pa kinakasal. Tapos ngayon mababalitaan ikaw ay buntis. Ikaw ay nagdadalang tao. So, hindi biro yung kakaharapin yung problema na yun. 'Di ba? Kumbaga kita mo na kaagad problema 'to, 'di ba? Pero hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya na naniniwala siya na ang batang kanyang nasa sinapupunan ay isang makapangyarihang Diyos. Isang Diyos na magiging kaligtasan ng buong mundo, ng buong sanlibutan. Kaya kahit ano pa ang pagdadaanan, sige lang, tuloy natin 'to, Lord, parang gano'n 'no, laban. Imagine niyo po 'no, kaya huwag tayong masyadong matakot sa kung ano yung meron nating pinagdadaanan ngayon at mga pagdaraanan pa. Kasi lalo't higit kung ikaw ay anak ng Diyos at nakakilala na sa Panginoon at siya ang kakampi mo sa lahat ng laban ng buhay mo. Ano man ang kakaharapin mo, huwag kang matakot. Kasi takot lang naman talaga ang number one ng gugulo sa atin, eh. Na 'pag in-entertain mo yung takot na yan, ay talagang ilulugmok ka niyan. Dadami problema mo, lalaki ang problema mong maliit, pinalaki mo because of takot. So, wala tayong ibang gagawin kung hindi panghawakan ng holiness ni Jesus Christ. Na siya lang at wala nang iba ang tutulong sa atin. Whatever problems pa ang kaharapin natin. Kasi hindi po matatapos yan hanggat buhay tayo sa mundong ito. Mananatili yung mga problema na yan nakakaharapin natin. Hindi natin alam kung ano kabigat ito, gaano kagaan, pero ang sigurado tayo, kasama natin ang Diyos sa paglaban natin sa buhay na to. Na hindi mo yan lalaban ng mag-isa because the battle is not yours. Diba? It's not ours. It's the Lord. Sa Kanya to eh. Laban niya to eh. Kaya nga talagang ang Panginoon wala nang ginawa kundi kulitin tayo na tanggapin natin siya sa our Lord and Savior. Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya kasi alam niya yung kakaharapin natin araw-araw ng buhay natin eh. 'Di ba? Ang lungkot ng buhay na hinaharap mo yung laban na yun ng ikaw mag-isang, feeling mo ikaw lang. Eh pag nasa Panginoon ka, whatever laban ng buhay ang kaharapin mo, pagtatagumpayan mo yan kasi kasama mo ang Diyos. Di ba? Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Sabi niya nga po, di ba, ito sa binasa natin, for the mighty one has done great things for me. Holy is His name. Ganong kalaki yung faith ni Mary. Diba? Na alam niya na itong aking nasa sinapupunan, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, pinanghawakan niya yun. At hindi siya natakot sa kakaharapin niya ng mga problema pa at pagsubok ng buhay niya. Laban lang dahil ang Diyos ang kakampi niya. Diba no? Galing. Sabi ko, Lord, thank you. Yung lahat ng tao ganun mag-isip dahil tinanggap nila si Kristo as their Lord and Savior. Kaya nakakalungkot minsan. Yung ang daming taong nire-reject si Jesus Christ. Ang Diyos kailanman di tayo nire-reject. Kailanman kahit anong sama na ugali natin, dami ng ginawa natin sa Diyos na kasalanan, hindi tayo nireject ng Diyos, hindi tayo tinalikuran ng Diyos. Pero tayo, na wala namang maipagmamalaki sa buhay na to, paano i-reject natin kay Lord? Hindi ko pa kailangan, hindi pa time para tanggapin ko si Kristo as my Lord and Savior. Okay pa ako, okay ako sa mundo ko ngayon, okay ako sa ginagalawan ko, maayos naman trabaho ko, maayos naman yung negosyo ko, maayos naman yung pag-aaral ko, maayos naman pamilya ko. E paano kung isang araw, bigla, nagbago ang ihip ng hangin? Paano mo kakayanin kaya ang iyong pinagdaraanan kung wala ang Panginoon? Napakabigat, di ba? Kaya maraming tao nade-depress, naka-anxiety, nagkaka-panic attack. It's because hindi ang Diyos yung sentro ng puso eh. Maraming ganyan kahit mga Kristiyano na pinanghihinaan ng loob kasi in-entertain yung takot kaysa sa faith na meron sila para sa Panginoon. Diba? Kasi ano ba kinakatakot natin sa buhay natin? Kung magkasakit ka, takot ka magkasakit, hindi ka naman pababayaan ng Diyos eh. Bakit takot ka mamatay?
Pag namatay tayo, hindi ka pa ba sigurado kung saan ka pupunta? Diba? Kasi, for to me, sabi nga, ah, ang sabi dito, for to me, to die is gain, and to live is Christ. Diba? Pag mamatay tayo, kay Jesus Christ tayo. Pag nabuhay tayo, kay Jesus Christ pa rin tayo. So, walang talo. Anong kinakatakot natin? Diba? Kasi, sa totoo lang po, nung ako'y nasa hospital, sabi ko, Lord, ayoko mag-isip ng kahit na ano at magtanong kung anong dahilan ng mga nangyayaring ito. Ayoko bigyan ng isipin ng utak ko na yung bang inaarok natin na ano ba nangyayari, bakit ito nangyayari. Minsan ganun tayo eh, yung pinipilit nating alamin ano ang mensahe ng Diyos para sa atin. Kaya tuloy, mas lalo tayo nai-stress. Lord, ano ibig sabihin nito? Kagaya ng mga naglo-low carb, no? Kagaya nung, bakit ka nagkasakit? Di ba? Di ba naglo-low carb ka? Yung mga ganun tanong, no? Eh, sa totoo lang po, ang may hawak ng buhay natin ay ang Diyos. Ipagpasa Diyos natin ang lahat. Basta alam mong ginawa mo yung tama, wala kang dapat isipin ng isipin para stressin ang sarili mo. Alamin kung ano mensahe ng Diyos kung bakit nangyayari sa iyo mga bagay na to. Wala tayong karapatan magtanong. So, huwag na natin tanungin, huwag na natin isipin, basta Lord, your will be done. Whatever happens, Lord, I entrust everything to you. I surrender everything to you and take control of everything. Panghawakan mo, Panginoon, ang buhay ko. Ilaban mo to, Lord. Tulungan mo ko. At alam ko, Lord, noon pa man, pinagtagumpayan mo na to. Kaya tagumpay na tayo. Yun yung iniisip ko yung time na yun. Nagpipray ako. At wala akong, hindi katulad dati, inuubos ko yung oras ko na, Lord, ano nga ba nangyayari? Bakit mo ba ito pinapendo? Lord, ang dami kong ganong isipin. Hindi na. Sabi ko, Lord, ikaw may hawak ng buhay ko eh. So, bakit ko kailangan alamin pa mga ganito? Kasi the more ka nag-iisip, the more ka natatakot. Kasi nadadagdagan yung mga iniisip mo, paano kung ganito? Hala, baka ganito to. Hala, ganito. Diba? Kaiisip mo ng kaiisip, lalo kang natatakot. Lalo kang namumroblema, lalong nadagdagan yung nararamdaman mo. Kaya nagpa-panic attack tayo, nagkaka-panic attack tayo. If you entrust everything to the Lord, wala kang dapat hindi ka dapat malungkot. Thank you, Lord, may sakit ako. Kasi kung hindi tayo sa sakit na to, hindi ko makikita ang kapangyarihan mo. Hindi ko makikita na ikaw ang may hawak ng buhay ko. Thank you, Lord. Natuto akong magtiwala, Lord. Kasi sa totoo lang, yun yung madalas nating sinasabi, I trust you, Lord. I love you, Lord. Pero sa totoo lang, lahat yun sa nguso lang. Wala sa puso. Wala sa aksyon. Ang dali naman kasing sabihin di ba? Ang dali sabihin na, yes, Lord, mahal kita. Thank you, Lord, for this, Pero sa totoo lang, yung kabog ng dibdib mo, hindi nawawala. Kaya hindi ka makatulog. Diba? If you truly trust the Lord, there's nothing to worry about. Ang Diyos ang siyang mag-iingat sa'yo sa buong magdamag. Magkasakit ka man, iwan ka ba ng Diyos? Pababayaan ka ba ng Diyos? Hindi. Diba? Kung mamatay ka man, di ka naman iwan ng Diyos eh. Kaya nga po sinisiguro dapat natin yan. Sigurado ba talaga tayo na pag tayo kinuha ng Diyos sa sandaling ito, handa ka ba? Diba? Kasi yun ang napakahalagang bagay na dapat nating naiintindihan. Nang sa ganun, hindi yan gamitin ng kaaway upang takutin ka. Kasi magkakaroon siya ng butas na takutin ka dahil meron kang fear sa puso mo. Suko mo lahat sa Diyos yan. Baka hindi pa matapos-tapos yan. Isuko mo na lahat. Thank you, Lord. Diba? Kasi yan po yung mga bagay na dapat natin tatandaan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya, gayahin natin si Mary. No? Inalis niya yung takot niya. At pinanghawakan niya ang mga pangako ng Diyos na siya ang gagamitin upang magkaroon ng katuparan ang propesiya. Praise God. Diba? Hindi tayo matakot. Ang buhay na to. Wala naman to eh. Everything in this world are temporary. So, anong nakakatakot natin kung mawala man lahat ng ito? Mawala man lahat ng yaman natin.
mawala man yung lahat na meron tayo. O ano kakatakot natin doon? 'Di ba? Kapag tayo na may kinuhanan ng Diyos, meron ka bang mabibitbit? 'Di ba? Mabibitbit mo ba yung yaman mo? Mabibitbit mo ba yung kotse mo? Mabibitbit mo ba yung bahay mo? 'Di ba? Kahit ang mga anak mo, hindi mo mabibitbit yan eh. Kaya ang mga anak ko yan, kailangan akin yan. 'Di ba? Kasi kailangan natin makita na ang buhay na ito ay temporary at ang Diyos lang ang dapat nating sentro. Kasi siya yung Diyos na banal na dapat natin pagkatiwalaan ng buhay natin ito. Wala na eh, di ba? Ako sabi ko nga, Lord, ayoko nang i-entertain yung takot. Kasi dyan ako napapahamak eh. Dyan ako talaga lalong dumadami nararamdaman kapag ka natatakot ako. At walang dapat ikatakot ang mga anak ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. So sabi dito, even when we don't have all the answers. Ayan, di ba? May mga tanong tayo minsan. Tandaan natin, even if we don't have all the answers, we can declare, holy is His name. Di ba? Pag natatakot ka, hindi ko man alam, Lord, kung dahilan na naman ito, ba't nangyayari ang lahat ng ito sa akin, isa lang ang sigurado ko. Holy is your name, Lord. Holy is your name. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Natutulong sa akin, gagabay, magpapagaling, at mag-iingat sa akin. Even when we're faced with hardships, threatening to steal our praise, we can declare, holy is His name, holy is His name. Di ba? Kasi, holy ang ating Diyos. And even when the weight of fear presses down on us, we can declare, holy is His name. Holy is His name. And sabi po niya, sabi ng Diyos sa 1 Peter 1:15 to 16, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Diba? If your God is holy, dapat maging holy din tayo sa pagsunod sa Kanya, sa pagtitiwala sa Kanya, sa pagmamahal sa Kanya, sa lahat ng bagay. Let God control everything in our life. Huwag tayong matakot. Diba? Kasi ang buhay na to, pag kinatakutan mo, ang hirap mabuhay ng puro takot. Panghihinaan ka, mawalan kang ganang kumain, hindi ka makakatulog. Daming pwedeng negative na mangyari. Pero kapag pinili mo na ang Diyos ang humawak ng buhay mo because He is holy, wala kang dapat ipag-alala. Hindi mo dapat katakutan ang mga bagay na hindi pa nga nangyayari, masyado ka nang nag-aalala. Relax. God loves you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sabi nga, in Hebrews 12 verse 14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Di ba? Kasi, how can you see God? Hindi mo naman siya pinagkakatiwalaan. Paano makikita ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo susubukan at ibibigay ang buong lakas at buong pagtitiwala mo sa Kanya? Diba po? Entertain tayo ng entertain ng takot eh. Ikaw din mahirapan yan. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Alam na alam mo na eh. Meron akong Diyos eh. Holy ang Diyos ko eh. Makapangyarihan ang Diyos ko. Ba't ako natatakot? Kasi it's always a choice. Di ba? Laging choice yun. Pinipili yun. Pipiliin mo bang maging masaya o maging malungkot? Pipiliin mo matakot o pipiliin mo magtiwala sa Diyos? Laging dalawa lang yun. Pag pinili mo ang takot, ikaw din magsasuffer yan. Kaya always remember, put God first in everything that you do. And trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Huwag mong i-entertain yung mga negative thoughts na yun. So, ganun kabuting ating Diyos, di ba? Please, panghawakan natin na siya ay banal. At ang banal na Diyos, hindi nagkakamali. Ang banal na Diyos, hindi nang iiwan. Ang banal nating Diyos, mapagmahal, mapagpatawad, at tunay na nag-iingat sa atin. And our declaration, like Mary's,
is rooted in the belief that God's faithfulness remains unwavering. The belief in God's faithfulness strengthens our resolve to glorify Him, especially in the midst of uncertainty. Diba? Kasi nandun sa belief yun. Kasi kung may belief, may faith. Kung mawawala yung pananampalataya at paniniwala mo sa Diyos, maniwala ka sa akin, biglang mag-uusbungan ng mga problema, lalong dumami ang mga isipin, lalong dumami ang mga uncertainties. Pasti sakit mo na dati, hindi ka lang makatulog. Ngayon, pati pagkain, wala ka ng gana, nanginginig ka, nanlalamig ka, panic attack ang lahat ng yan. Kung hindi mo yan lalabanan, walang tutulong sa'yo. Labanan mo yan ng may pananampalataya sa Diyos. Diba? Kasi kung tunay, diba? Paulit-ulit diba? Parang, ba't ganun, Lord? Ano nangyayari? Sino na ba may problema? Ikaw o ako? Diba? Sino may problema? Si Lord o ikaw? Diba? Kasi, you've been a Christian for so many years. And yet, parang, pag may konting problema lang, konting tumaas ang BP, problemado ka na. Talaga namang mangyayari yan, lalo na kung yan yung sakit natin. Eh, ano ba kinakatakot natin? Pag tumaas ang BP natin, ano kinakatakot natin? Diba? Pag tumaas ang blood sugar natin, anong kinakatakot natin? Alam natin ang gagawin eh. Unang-una, manalangin ka. Magtiwala ka sa Diyos. Bakit mo ina-entertain yung takot? O dati, BP lang yung mataas. Ngayon, ang daming lumabas na sakit. It's because, bumitaw ka na naman. Huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. Sapagkat ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay hindi nang iiwan. Napakabuti ng Diyos. So, take a moment today to recall the great things the Mighty One has done for you. Diba lagi natin pinapaalala dito yan? Kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, lagi mong alalahanin gaano naging kabuti ang Diyos sa buhay mo. Simula pa noon nang ikaw ay nabuhay sa mundong ito. Hanggang ngayon, ilang taong ka na. Lagi ko piniremind sa sarili ko niyan eh. O Ate Mabs, ito ka na naman. 52 years. For 52 years, God has been so faithful to you. Kailan ka niya pinabayaan? Kailan ka nagkulang? Kailan ka nawalan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Diba? Kaya sabi ko, Lord, thank you. Ang dami mo nang ginawa, still nagdududa pa rin ako sa iyong kakayahan. Patawarin mo ako, Panginoon. Diba? Hindi tayo ng tawad. Kasi sa totoo lang, ang kaaway manggugulo. Pero sabi nga, kung hindi mo siya i-entertain, kahit manggulo yan, wala siyang magagawa. Kasi hanggang dun lang siya. Pero ang Diyos natin ay banal na Diyos, makapangyarihan sa lahat. At hindi tayo iiwan kailanman. Pag pinagtagumpayan natin to, we are victors, not we are victors, we are warriors, di ba? Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Thank you, Lord. And sabi dito, the Mighty One has done for you as you do, pray that your heart may be stirred to praise His holy name, remembering that He has done great things, not just for others, but for you too. Diba? Hindi lang para sa ibang tao, kundi higit lalo sa iyo bilang anak ng Diyos. And thank you, Lord, for the opportunity na palagi mo kaming kinakausap sa mga sitwasyon na aming pinagdaraanan. And thank you, Lord, dahil dito tumatatag kami at nawa ay patuloy kaming kumapit, patuloy kaming magtiwala, patuloy kaming magmahal, patuloy kaming magpatawad, patuloy kaming isuko ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. All we need to do is to trust Him with all our hearts. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo. No matter our circumstances, let's continue to praise the Lord. And thank you, Lord, for the great things in my past. Hanggang ngayon, pinapatunayan mo kung sino ka sa buhay namin. And thank you, Lord, to continue to be present sa buhay namin.
All we need to do is to trust you. Be faithful, Lord, sa future namin. Dahil naniniwala kami tulad ni Mary, meron kang magandang plano para sa aming lahat. Hindi man namin naiintindihan kung ano ang nangyayaring ito, pero isa lang ang sigurado kami. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan kailanman. So, kahit nagda-doubt kami, nag-worry kami, may pain kami, but still, holy is your name. Nakakapit pa rin kami sa iyo, Lord, sapagkat ikaw ay buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ang pinakamahalaga, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Sapagkat pag hindi solido ang iyong personal na relasyon sa Diyos, konti na bumagyo, hipan ka ng hangin, dahil sa problema, pagsubok, sakit, karamdaman, itutumba ka niyan. Pero kapag ang pundasyon mo ay nakaangkla sa Diyos, hindi ka kayang itumba. Siguraduhin mo na ang pundasyon mo ay nakatayo sa bato, hindi sa buhanginan. Kaya po, please, continue to talk to God, pray, and read your Bible every day. Dahil dun tayo kukuha ng lakas, dun tayo huhugot ng kapangyarihan mula sa ating Diyos na buhay. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sobrang thank you, Lord, for this message today. Apart from you, Lord, we can do nothing. Tunay o Diyos, humingi kami ng kapatawaran sa mga takot na nananatili sa aming mga puso, sa mga doubts, Lord, na meron kami na ini-entertain pa rin namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Hindi sa iyo ang lahat ng ito. Lahat ng negatibong bagay na makapagpapagulo sa aming isipan, sa aming puso, ay palayain mo kami, Panginoon. We surrender everything to you, Father God. And we believe, Lord God, na ikaw ay holy of all holies. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na hindi nagtatangi. Diyos na nagmamahal, nagpapatawad, nag-iingat, at nagpokontrol ng lahat ng nangyayari sa aming buhay. Samahan mo kami, Panginoon, sa lakarin ng aming buhay na ito. Hindi namin kayang mag-isa, Panginoon. Nagtitiwala kami at nananampalataya na tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako. Hindi mo kami iiwan at hindi pababayaan mo. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng mga taong nanonood ngayon. Continue to be with them, Father God. Talk to them, Lord. Let them know you. Let them feel you, Lord. At nawa, Panginoon, makita nila ang iyong kabanalan, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Na sa buhay namin ito, Lord, tunay o Diyos, hindi namin kaya ng kami lang. We need you, Lord. Kailangan ka namin, Panginoon, sa buhay namin ito. Kailangan namin ng iyong kapangyarihan at kalakasan. Kagalingan nagmumula sa iyo. Ikaw lang, O Diyos, ang aming inaasahan at aasahan sa buhay namin ito. Ang aming kinabukasan, sampu ng aming pamilya, Panginoon, ay ipinagkakatiwala namin sa iyo. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga nanonood ngayon, ano man ang kanilang pinagdaraanan, ano man ang takot na kanilang pinanghahawakan, Panginoon, palayain mo po sila, Lord. Maraming salamat, Lord God. Samahan mo po kami, Lord God, sa araw-araw ng buhay namin, sa aming kinabukasan. Thank you ngayon pa lang for all the blessings, for all the help, for all the love, for your unfailing love, Lord. Thank you sa walang humpay na pag-ibig, Panginoon. Salamat. We love you, Lord Jesus. Bless mo po, Panginoon, ang kagalingan ng mga taong may karamdaman sa mga sandaling ito. Palayain mo sila, Panginoon, sa mga sakit na ito. At naniniwala ako, Lord God, na walang imposible sa iyo. We thank you, Lord Jesus. I-bless mo po ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, God First Christian Ministry International, ang GLU, at ang lahat ng mga napapaloob sa God Loves You, Lord, ang aming online fellowship, Lord, every Thursdays and Mondays. Be with us, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Hindi sapat, Panginoon, ang aming lakas upang ibigay sa iyo bilang papuri at pasasalamat. Maraming salamat po, Panginoon. We love you, Lord Jesus. Thank you for everything, Lord. Samahan mo kami araw-araw ng aming mga buhay. I-provide mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Samahan mo po kami, Lord. Sa tuwing matatakot kami, comfort us, Lord. Be with us, Father. We love you, Father God. Thank you, Jesus. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Maraming salamat, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, for reminding us again today. Salamat sa napakaganda mong mensahe, Panginoon. Thank you, thank you. Salamat po sa lahat ng nanood ngayong umaga. And I hope na, ayan, tingnan natin yung, sa mga nanood po sa God Loves You Movement Facebook page, maraming salamat po. Paki-like and share naman po ang video natin na ito. At pa-follow naman sa mga hindi pa po nakaka-follow para pag meron tayong uploads, meron tayong live, manonotify po kayo ni Facebook. Maraming salamat po sa oras ninyong lahat and I hope to see you all again tomorrow. And sa mga hindi pa po nakasubscribe sa Ate Mavs TV YouTube channel, palambing naman po, please do subscribe. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ayan, thank you po sa mga nanonood ngayong umaga. Ayan. Thank you, Ate Marilyn Bautista, Ate Marilyn Morados. Thank you, Ate Ella, Ate Lucy, Ate Jenny. Maraming salamat. We are victors, not victims. Ate Marilyn, ikaw ang nagsabi niyan. Panghawakan mo yan. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. We are warriors, not warriors. Warriors tayo ng Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you all again tomorrow para po sa isa na namang live daily devotion. God bless everyone. See you tomorrow. Always remember, God loves you. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Bye-bye.